susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Dakila siya sapagkat tayo ay likha niya lang. Pero gusto niya na ikaw at ako ay samahan. Ano ang kanyang kadakilaan? Diyos na lumikha, sasama sa kanyang nilikha. At ito po ay kanyang kadakilaan. At ang isang napakahalagang katotohanan, linikha tayo ng kaunti lamang ang kababaan sa mga anghel. Dahil ang anghel ay espiritu at tayo may katawan. O dakila ang Diyos kung ito ay mauunawa ng bawat isa ngayong gabi. Mag-iiba ang iyong isipan, mag-iiba ang iyong pananaw, at magkakaroon ka ng pananaw na panlangit at magtatagumpay ka sa pananaw ng tagalupa. Remember this, that warfare is always in a high altitude, and our enemies is under our feet. So we are engaged face to face with the enemy of God. He is under our feet, and we are over His head, because that is the Holy Scripture. Kaya unawain mong mabuti, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Si Jesucristong nasa iyong puso ay higit ang kapangyarihan kaysa kay Satanas nasa sa iyong sakong. Kung ito'y maunawaan mo, mawawala ang iyong paghihirap ng isipan at paninikip ng kalooban. If only you will understand the truths, set aside your ideas and opinions, and let this truth sink deep in the inmost being of your heart. Napakabuti po ng Diyos. Dahil ikaw ay linikha at ako'y nilikha. At ang model sa paglikha niya sa atin ay siya. We were created in His image, in His likeness. We were created like Him. Thank you so much for your presence tonight. Thank you very much that this place is fully covered and saturated with your presence. And we thank you that this is not just your general presence, but this is a personal presence to touch everyone's heart, that everyone who acknowledge you will be mightily blessed in a different way as never experienced before. Kaya pagpalain mo ang bawat isa ng makapangyarihan mong presensya, dahil ang kahigtan ng pagtitipong ito ay ang iyong presensya. Mahalagang mabuhay dahil buhay ang Diyos natin. Amen? We serve a living God. Amen? Tayo po'y naglilingkod ay sa buhay at hindi sa patay. Kaya napakahalaga po na ito ay ating laging tayuan. Buhay si Jesucristo. Wala siya sa libingan. Siya ay nasa kanan ng kaniyang Ama. At ang mabuting balita, 24 hours kasama tayo sa kaniyang kinaroroonan sa kalangitan. And this is mystery. We are together with Jesus because spiritually, He is our head and we are members of His body.
So where the head is, there the body is as well. Kaya ang katotohanan, maliwanag sa Ephesians 2:7 that we are with Him and we will be with Him forever. Kaya kung ito'y maiintindihan mo, walang makatatalo at makadadaig sa iyo. Lagi kang magtatagumpay sa gitna ng anumang kalagayan. Sometimes, we don't know that we are the one obstructing what God intends to do. If you have a problem, and that problem or those problems perhaps linger on for so many years, one of the reasons is our worrying. To worry is to distrust God. Tonight, allow God to do His work through whatever situation that you are situated in. Ngayong gabi, sabihin mo, Panginoon, bahala ka na, wala na po akong pakialam. Hello? Bahala ka na, Panginoon, wala na po akong pakialam. Hindi na kita tutulungan. Hindi na rin kita hahadlangan. Gawin mo ang nararapat sa iyong paningin. Amen? Dahil ang Diyos ang magpaparangal sa kanyang sarili. At siya'y napaparangalan kapag ipinagpa sa kamay mo ang lahat ng suliranin mo. At ito ang sasabihin ko sa inyo, kaiba po ito. Ikaw ang mismong magkakaroon ng kakaibang karanasan. At wala kang pagkakautangan ng loob. Wala kang babayaran sa tao, sa Diyos ka magbabayad. At ang halaga ng pagbabayad, pasalamatan mo lang siya araw at gabi. Papurihan mo siya araw at gabi. Yun ang currency ng langit. And God intend to bless you supernaturally. We are in a season of supernatural blessings. And I challenge you and persuade you, believe it. Believe it. This is our season. In Jesus Christ's name, amen. Napakaraming himalang nangyayari na ngayon. Amen. Ang Diyos ay kumikilos at gumagawa sapagkat tayo ay nag-alay at naghandog una ng ating katawan at ng ating papuri at pagpapasalamat. Kaya napakaganda at napakahalagang paniwalaan na tayo ay nasa panahon ng supernatural na mga pagpapala at himala. Kaya nga po, ngayong gabi ay napakapalad natin sapagkat tayo ay nasa gawain ng Diyos. At ako po'y naniniwala na napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo at sa akin. So, alam niyo po ba yung POEA? Ano ang meaning ng POEA? Philippine Overseas Employment Agency. So, another word for employment is placement. Kaya nga kung ating unawain, madali po yung personal, madali po yung physical, pero pag natuklasan mo yung spiritual na dapat na iyong ginagawa, ang isang natuklasan ko, the length of our days in our years is coterminous with our placement that God has planned before the foundation of the earth. Kaya nga po kung ating unawain, yung iba ay nagtatapos agad sapagkat maiksi lamang ang assignment nila. At yung iba naman ay nagtatagal dahil hindi pa nila alam ang assignment. Kaya nga kailangang maunawaan mo ngayong gabi what is your personal particular assignment. It is always specified. Kaya pag ito po ay yung natuklasan, ikaw po ay mag-i-enjoy. At yung awitin natin ay magiging totoo. It is worth living
because He lives. Marami po ang hindi maintindihan ng buhay. At kapag hindi naunawa ng tao ang buhay, siya po ay nakagugulo sa ibang buhay. Laging tandaan po natin, ikaw ay pararangalan sa suliraning iyong nalutas para sa iba. Ang tao ay kamumuhian sa kasamaan na nagawa niya para sa iba. So alin sa dalawa ang ibig natin na tayo ay magi? Ano ang ibig mo? Ikaw ay makalutas ng suliranin ng iba? O ikaw ay makasira sa buhay ng iba? Alin sa dalawa ang ibig mo? Makalutas. At laging tandaan mo, if you solve a problem, you will be always rewarded. If not by the person that you help, it is always the Father who sees everything, even in secret. Mga kapatid at kapanalig na sumusubaybay sa programang ito, inaanyayahan po namin kayo sa darating na June 5, June 12, June 19 at June 26 para sa Night of Revival tuwing araw ng Biyernes at maranasan ninyo ang himala, pagpapala, pabor at biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Nais ko pong inyong maintindihan ngayong gabi that God's plan is always the best. God's plan is always the best. Ang plano po ng Diyos ay laging mahusay. So we have to leave behind the good so that we can acquire the best. Which of the two is greater, good or best? Good or best? Best. Amen. So, live the good and go to the best. And that is what the plan of God is, to bring us to the best place that He has in His heart and mind, has desired and designed. So Psalms 30 or 89:34. Psalms 89:34. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Not break, nor alter. So the covenant is not just in the thoughts of God. The covenant is spoken through the lips of God. So my covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. So the plan of God is in His covenant. The plan of God is in His spoken word. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin kung ano itong planong ito ng Diyos. And in that plan, we have a special assignment, part of. Kaya kung maiintindihan mo yon, hindi ka magsasayang ng iyong kabataan at lalong hindi ka magsasayang ng katandaan. Si Mandela, na Prime Minister ng South Africa, siya po ay naikulong for 27 years at hard labor. For 24 years sa kulungan, siya po ay nagbabasag ng bato. Pero hindi po napagbago yung kanyang adhikain ng hard labor. Nagpatuloy po siya na naniniwala darating ang isang araw na mangyayari yung kanyang pangarap. At siya po ay lumaya at nasira po ang apartheid sa South Africa. Yun pong apartheid ay iba ang buhay ng mga puti at iba rin ang buhay ng mga itim. Pero nung yun po ay masira, si Mandela ay pinalaya at nung maghalalan siya po ay napiling Prime Minister. Pero hindi po siya sakim sa kapangyarihan at hindi rin siya sakim sa pwesto.
he was a mentor. And all his mentees, yun pong lahat ng kanyang tinuruan, mentee, and mentor is him, yun lahat po ng kanyang tinuruan, ang kanyang grinum para siya ay palitan. A good leader is someone who train his successor. Ang isa pong mahusay na pinuno ay sinasanay niya yung papalit sa kanya. Kaya ang close-in mentee niya, yung pinaka mahusay sa kanya mga tinuruan, yun ang kanyang pinatakbo as Prime Minister. At siya po ay namatay more than 90 years old, I think 93. Nangyari po yung kanyang pangarap. Hindi man sa kanyang sarili, pero dun sa mga taong kanyang sinanay para maipagpatuloy yung pangarap. Laging tandaan mo po natin, may pangarap na inilalagay at sinisilid ang Diyos sa ating puso at kung ito'y ating maunawaan, hindi ka magiging pangkaraniwang tao. It is the vision that will keep us going. Don't keep the vision, just flow through the vision. Ang isa pang talatang nais kong tayuan natin dito sa God's plan is always the best, ang Psalms 119:89. Psalms 119:89. Lamed forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Huwag po kayong maaabala doon sa lamed dahil ito po ay salmo, kaya ito po ay mga nota ng pagtugtog. Ang pinakamahalaga po dyan, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Pag sinabi pong settled, it is fixed, it is grounded, and it is immovable. Hindi mo po yun mapapalipat-lipat. Ang salita ng Diyos ay matibay at matatag, magpasawalang hanggan. Kaya ang plano ng Diyos ay nasa kanyang salita. Kaya dapat tayo ay masikap at masipag sa pagbasa ng Biblia. At ang ikatlong talat ng ating tatayuan ay ang Psalms 138 verse 2. Psalms 138:2. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truths, for thou hast magnified thy word above all thy name. Ang isa pong taong aawit sa Diyos, ang isa pong taong magpupuri sa pangalan ng kataas-taasang Diyos, ang isang taong sasamba sa Diyos, ay yung naniniwala na ang salita ng Diyos ay napakahalaga. At ang sabi rito, for thou hast magnified thy word above all thy name. So, iyong higit na pinahalagahan ang iyong salita kaysa iyong pangalan. Kaya napakaliwanag po na mahalaga sa Diyos ang kanyang salita. At kung ito ay mahalaga sa Diyos, kailangan ding pahalagahan natin ang mahalaga sa Diyos. And in the Word are things that He claimed. So if we will claim the claims of God that is in the Word, yun po ay mangyayari sa iyo at sa aking buhay. Tatlong bagay ang nais kong kayo ay hamunin. Ang unang hamon, there is no second best and there is no second option. The only best is the plan of God. No second best, no second option. Wala nang hihigit pa sa plano ng Diyos at wala nang iba pang maipagpapalit sa plano ng Diyos. And then secondly, know God's plan. Know God's plan. And God's plan has a design, God's plan has an objective, and God's plan has a purpose. So if you know the plan of God, you will know its objective, its design, its objective, and its purpose. Dito po sa apat na ito, kapag ito ay natuklasan mo, hindi ka tatanda na walang pinagkatandaan. Ikaw po ay tatanda na nakangiti bago ka mamatay. At masasabi mo,
bago ka mamatay, mission accomplished. And those who will finish their mission are those who embrace and accepted God's discipline. Because when you trust the Word of God, it will discipline you because the Word of God is an instrument for correction, for rebuke, and for training in righteousness. So once you started to embrace the Word of God, prepare to be disciplined by it. And I allowed the discipline of God because I desire to finish what He has called me to do. It is only your decision to finish that will allow you to decide to be disciplined. Ang mahusay pong atleta, siya po ay disiplinado. Ang kanyang pagtulog, paggising, at ang kanyang pag-aalaga sa kanyang katawan ay kakaiba sa pangkaraniwang tao. At kahit pa 7 ulit siyang matalo ng iba't ibang koponan, ang mahalaga siya ay nakapaglaro. Maganda ang magtagumpay laban sa France sa tune-up game, pero hanga pa rin ako dahil sila ay kasama dun sa laban ng pandaigdigan. Kaya ako po'y naniniwala na napakaganda po ng plano sa iyo at sa akin. And then thirdly, you must know your part in that plan. Kapag hindi mo alam ang bahagi mo sa plano ng Diyos, magkakalat ka po at magsasayang ka ng iyong taon. Yan po ang dahilan kaya maraming mga sira ang buhay because of ignorance of the plan of God. Kaya po merong mga pulpito at may mga broadcast na nagpapahayag ng salita ng Diyos because the only deterrent and the only prescription to remove ignorance is education. And education can be fulfilled and accomplished through the teaching and declaration of the Word of God. Because the Word of God is higher than the word of men. Always remember that the word of men is not final. The finality is always in the Word of God. Kaya pag sinabi ng tao, wala ka ng pag-asa, sabihin mo, you are not God. Hello? Pag sinabi ng tao, wala ka ng kinabukasan, I don't believe that. Because I have a higher counsel from the Word of God. Anytime, any day, at any age, you will be the best if you know your assignment on the plan of God. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan. You must know your part, your assignment, and the location of which you are going to fulfill that assignment. Meron pong lokasyon yan. Baka ikaw ay sa Japan, hindi ko alam. Baka ikaw ay sa Amerika, hindi ko alam. Pag wala ka po sa lokasyon na itinakda ng Diyos, mapapagod ka at magsasawa. Pero pag nasa tama kang lugar, ikaw po ay uunlad. Kaya tingnan mo ang iyong katabi, kaya maganda ang mukha niyan at maaliwalas, nasa tama siyang lokasyon. Amen? The Word of God always encourage and energize. It will never depreciate your identity. It's always appreciate. Amen po ba? Hindi ito nagpapababa, ito po ay lalong nagpapataas. Kaya napakahalaga na maunawaan mo that the plan of God for you is the best. Kaya huwag ka nang maghanap pa ng kung ano-ano, basta tuklasin mo ang plano ng Diyos para sa iyo. Natuklasan ko ang plano ng Diyos. At ito ay, tandaan po natin, to discover the plan of God, it is always a discovery and a revelation. At kadalasan, in the most unlikely places, matutuklasan mo ang plano ng Diyos. At napakahalaga po na ating maunawaan. There is no second best and there is no other option. It is always the Word of God. And the standard of living is the Word of God, and the final word that will determine on how high our altitude would be is always the Word of God.
hanggang saan ang taas ng ating mararating, ito po ay nasa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po, be always single-minded and focus upon the plan of God. Before we discuss the details, somehow part of it, yung plan of God. Kailangang maintindihan po natin na ang plano po ng Diyos ay nasa kabuuan ng iisang tao. Sa John 1, verse 1, pakikita ko po sa inyo kung nasa ang plano ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So was the Word? The Word was with God, and the Word was God. Kung titingnan po natin yung was ay tumutukoy sa pangnagdaan. It refers to a past things. So, why is it that the Word was God? Does this verse means that the Word is not God anymore? No, because He is true man and He is true God. The Word was God because the Father and the Son is preparing for something that will make men to be adopted as children of God. And in verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So dito po ay ipinakita na ang sino man na tinanggap si Jesucristo ay binigyan ng kapangyarihan o karapatan na maging mga anak ng Diyos. At maging sa kanila na sumampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya kung titingnan po natin, those who receive Him are those who are alive when Jesus came into being a man. So yun po tumanggap sa Kanya ay sila Pedro, yung mga alagad na sumunod sa Kanya. So physically, nagkaroon sila ng opportunity na makapiling ang Panginoon. Pero after na si Jesucristo ay umakyat sa langit, ang gagawin na lamang ng isang tao ay sumampalataya sa Kanyang pangalan. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Believe on His name. Kaya tayong lahat ay nagkamit ng kapangyarihang maging anak ng Diyos dahil tayo'y naniwala sa Kanyang pangalan. Kaya bawat tao na maniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay magiging anak ng Diyos. So maliwanag po na ito ay
hindi na nangangailangan ng bahagi sa ating buhay para tayo maging anak ng Diyos. Ang ating pagiging anak ng Diyos, tayo ay naniwala kay Jesucristo, period. At tayo ay naging anak ng Diyos. Wala nang tatanungin kung ano ang dati nating buhay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creation. Behold, old things are passed away. Behold, all things are become new. So God is not interested in our yesterday. God is interested in our now. Ang Diyos po interesado ay hindi sa ating nakaraan, ang Diyos ay interesado sa ating kasalukuyan. Kaya unawain mong mabuti that we were saved by grace through faith. It is not our work, it is the work of God. Kaya kung ito po ay ating paniniwalaan, tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon. Because spiritual things has to be understood through spiritual ways. Ang mga spiritual pong bagay ay ating maintindihan lamang sa pamamagitan ng spiritual na pamamaraan at ang salita ng Diyos ay spiritual at maunawaan lamang natin ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay isa sa atin dahil kay Jesucristo. At ano ang ating gagawin? Sumampalataya lamang tayo sa pangalan ni Jesus. Kaya kung ikaw ay dumaranas ng anumang pagsubok, sabihin mo sa pangalan ni Jesus, ako ay nagtagumpay. Sa pangalan ni Jesus, ako ay gumaling. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nagkahanap buhay. Sa pangalan ni Jesus, that is believing in the name. Amen po ba? Kaya nga ating unawain ilang bagay. Kaya kailangan po na ating maunawaan that we have to be singly minded or single-minded. We have to singly focus that Jesus Christ is all we need. Kailangan pong iisa ang ating isipan na si Jesucristo lamang ang ating kailangan sa buhay, period. At dahil si Jesucristo lamang ang kailangan natin sa buhay, kailangan tularan natin ang kanyang buhay, ang kanyang ugali, ang kanyang attitude, at ang kanyang gawain. When you decide for your lifetime that Jesus is your Lord and your Savior and your God, then you must imitate His life. And how shall we imitate His life? Go through the Word of God. Because the only kind of life that is guaranteed for success is the life of Jesus. The character of Jesus and the attitude of Jesus and the work of Jesus. I will not elaborate on these things. I just softly touch part of those. Pero ang interest ko pong inyong maintindihan ay maunawaan ninyo ang plano ng Diyos sa inyong buhay. Saka na po darating itong life, character, attitude, and work. First, know God's plan for yourself. Ano ba ang plano ng Diyos? At pansinin po natin, ang plano po ng Diyos, because in the plan of God, three things consist this plan of God. First, the design. The second, the objective. And the purpose. So, atin pong unawain, kapag itatayo po ang bahay, kailangan pong ito ay i-design muna ng architect. At para makapag-disenyo ang architect ng magandang bahay, tatanungin yung nagpapagawa ng bahay, ano ba ang gusto mo? Mataas ang ceiling? O hanggang ulo mo lang? So, tatanungin ka, ano ba ang gusto mo? Saan ba itatayo ang iyong bahay? Sa tabi ng Tacloban Beach o sa ibabaw ng Tagaytay City? So, itinatanong po yun. Kaya yun pong plano ay magkakaroon lang ng kahalagahan sa pamamagitan ng disenyo. At ang pinatitibay ng mga design, architect at engineers, yun pong pundasyon. Kahit ano po ang ganda ng disenyo, kahit ano po ang ganda ng mga technical descriptions, kapag buhangin po ang pagtatayuan, pagdating ng ulan, ito ay magigiba.
mawawasaw. Katulad ng mga bahay sa Amerika, nakapatong lang po yun. Pagka kayo ay napapasyal doon, makikita ninyo na ang mga bahay kadalasan nakapatong lang sa ibabaw ng lupa. Merong maliliit na poste na kanila, mabilis ang paggawa ng bahay doon at kanilang itinuturnilyo lang. Pero dito po sa atin ay talagang pinatitibay ang pundasyon. Kaya kung atin pong unawain, what is the plan of God? The plan of God is the kingdom of God. Ang plano po ng Diyos ay ang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan na maunawaan natin kung ano ang kaharian ng Diyos dahil dun lamang po tayo mabubuhay at ito po ay spiritual. Kaya't ang sabi po ng Panginoon sa itinuro niyang panalangin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So ang atin pong pagtatagumpay ay sa pamamagitan ng kaharian ng Diyos at ng kalooban. It is the kingdom of God and the will of God. So when the will of God is known, then we shall understand how to live in the kingdom, and that kingdom is spiritual. The church is not the kingdom because the church is the body of Christ. The kingdom is a territory, a domain wherein a king rule and reign. So, what is the kingdom? That is the plan of God at dun po dinadala ng Panginoong Hesukristo ang bawat tao. At kung ating maaalaala ang sabi ni John the Baptist, repent for the kingdom of heaven is now near. Nung mamatay si John the Baptist, nagsimulang mangaral ang Panginoong Hesukristo at ang sabi niya, repent for the kingdom of heaven is here. So, why is it that Jesus claimed that the kingdom of heaven is here? And what is that kingdom? And who is that kingdom? If a kingdom has a territory, then how is it that Jesus claimed that the kingdom is now here? So, the design of the kingdom is that there must be a king. Yun po ang disenyo ng kaharian, kailangan may hari. At kailangan din po merong pari. Ang kaharian ng Diyos ay merong hari at merong pari at siyempre may mamamayan. So, the plan of God is the kingdom of God, and the design of God is for king to rule and reign and for priests to stand in the gap and put up a hedge for protection for the entire kingdom. At yung mga tao, kailangang mabuhay sa katwiran. So in the kingdom of God, people will prosper and attain to good success by living righteously every day. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan ang mga bagay na ito sapagkat ang righteous living, iisa lamang naman po yan para magikang matuwid. Believe in the name of Jesus every day. May problema ka? Sabihin mo, kayang-kayang malutas ito sa pangalan ni Jesus. Ano man ang suliranin natin, laging ipagmamalaki natin ang pangalan ni Jesus. Amen? Magkaisa po tayo dahil ito lamang ang tanging paraan sa ating pagunlad at pagtatagumpay. Laging sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, prosper in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Have a work and a job in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be delivered in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya laging iyo pong ipapahayag at hindi po ito sa isipan, kailangang isatinig mo yan. You have to speak it loudly. Amen. Kung ayaw mong makaabala sa mga kapitbahay mo, kumuha ka ng unan at sabihin mo, in the name of Jesus Christ. So hindi masyadong lalabas. Amen. Dahil baka akala ng mga kapitbahay mo sila ay pinalalayas mo. Hindi po. Ang demonyo ang iyong ginagapos at pinalalayas. Amen? Sapagkat there are demons
who are active around us. And they are waiting for an entry point. And one of the entry points is worrying. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Sa sandaling ikaw ay nag-aalala kung paano mo babayaran ang tuition ng mga anak mo, you are opening an entry point for demon spirit. What is the activities of demon spirit? Nako, mapapahiya ang anak mo. Kahiya-hiya ang pangalan mo. Kasi ikaw, kung bakit sa mamahalin pang school mo ini-enroll ang iyong anak. So, demon spirit will harass us in our mind. Kaya kailangan, nagsasalita pa lang yun, laging tandaan mo, hindi isipan mo yan, yan ay evil suggestion from demons. Sabihin mo, in the name of Jesus, demon spirit of evil suggestion, I bind you and command you out of my mind in the mighty, precious name of Jesus. The final word is the Word of God. Kaya po tayo ay higit pa sa mananagumpay. So, now the plan of God is known. It is the kingdom of God. Now the design of that kingdom is that there is a king, there will be priest, and there will be citizen in the kingdom that live righteously. And then the objective, why is it that the population, the people that will live in the kingdom of God here on earth must be righteous? What is the objective? So that those people who have no opportunity yet to hear the message of the gospel through you and through me, magkakaroon sila ng oportunidad na marinig ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. That is the objective. Kaya tayo po ay inilagay sa paghahari ng Panginoon. At ang layunin, so that Jesus will govern, Jesus will rule, Jesus will reign. His government is on the shoulder of Jesus. Kaya maunawaan mo na kaiba ang magiging iyong pananaw sa buhay. Magkakaroon ka ng divine perspective at makakaligtaan mo na yung iyong human point of view. At ito'y mahahalinhan ng heaven's point of view. Laging tandaan mo, heaven's point of view ay laging nakatingin sa walang hanggan. Human's point of view laging nakatingin sa kasalukuyan. Pero ang heaven's point of view laging nakatingin sa walang hanggan. Amen? So when you have the divine perspective, laging nakatingin ka hindi lamang sa buhay na ito, hanggang sa buhay sa piling ng Diyos. Pero ang mga tao na nakatingin sa lupa, ang kanyang iniisip lamang ay pangkasalukuyan. Pero ikaw at ako ang iniisip natin pang walang hanggan. Itanong mo sa iyong sarili, ganun ka ba sa sinabi ni Pastor na ang iniisip mo ay pang walang hanggan o pangkasalukuyan? Tandaan mo, ang pangkasalukuyan ay pansamantala, ang walang hanggan pamalagian. The present is always temporary, whereas the eternal will always be permanent. It will be forever. And then thirdly,
know your part or your assignment and location for your placement. Kailangan alam mo ang bahagi mo. Ako alam ko ang bahagi. Tatlong bagay. Tatlong bagay ang pagkakaunawaan natin. Maunawaan natin kung ano ang iyong assignment. Tatlo lang bagay po yan. Huwag mong kalilimutan the mouth, the hand, and the feet. Mouth, hand, and feet. So, my placement in the plan of God, in the kingdom of God, I am a mouth. What is that for and what does it mean? I am a mouth because I speak the word. I am a mouth because I teach the word. I am a mouth because I proclaim the word. I am a mouth because I deliver the message. Encourage people. And the hand are those who are in business. So if you understand that you are in business and for what reason, then if you understand the reason for being in business, because you are a hand in the divine assignment of God. So, concentrate and focus your life for a season dun po sa iyong pagkatawag sa business person. At doon ka po uunlad. Huwag ka nang tutulad pa sa pastor dahil hindi ka naman tinawag na pastor. Manatili ka dun sa pagkatawag mo. Kaya po magulo yung iba, nagpapastor-pastoran, hindi naman tinawag, mahusay naman pala siyang negosyante. Iba po ang anointing ng kings. Ang kings po ay for business at iba po ang anointed ng saserdote. Ang saserdote po ay walang inaatupag kundi ang Diyos at ang kanyang salita. Hindi naman tayo pwedeng magtagumpay ng sabay sa dalawang adhikain. Mamimili ka at ang pagpili, pag natuklasan mo ang iyong assignment, you are engaged in business, then do it. Who knows na magiging kang pinakamahusay na magbabagoong? Hindi natin alam. Kung aakapin mo yan, huwag ka nang magpapaligoy-ligoy pa. Ang dalangin mo lamang ay yung kaligayahang nasa puso mo na gawin ang isang negosyo. Dahil marami po ang naghihirap na simbahan dahil lahat po gusto'y pastor. At wala nang gustong magnegosyo. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, malaki po ang pananagutan ng isang pastor. Bawat kaluluwa ay pananagutan niya sa Diyos. Kaya nais kong ating maintindihan, tuklasin mo ang iyong assignment. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangang matuklasan mo ang assignment mo. Yun pong feats ay mga missionary. Yun po ay nag-criss-cross around the Philippines. Dahil ang tunay pong may tawag ng misyon, yan po ay nagtatagal sa mission field. Sila po ay may kakayahan to adapt. May isa akong kaibigan, siya isang civil engineer at nasa pusod siya ng communist Vietnam. At kaya siya nakaka-adapt. Sa Vietnam po, maganda po pag ikaw ay nasa Ho Chi Minh at nasa Hanoi. Hindi po mahigpit doon. Pero pag ikaw ay nasa villages, matindi po ang persecution doon. Pero, etong kaibigan kong ito, dahil meron po siyang tawag ng pagiging misyonero, ginamit niya yung kanyang pagiging civil engineer. At alam niyo ang kanyang ginawa? Parang si Pablo, naghahabi siya ng lambat, hindi para makumita, kundi para makalapit sa mga tao. Lalo na sa mangingisda. So, ang ginawa niya ay nagtatayo siya ng mga deep well. So, tinutulungan nila ang mga tao sa mga villages, pinagtatayo niya ng poso ng tubig. At doon nagkakaroon sila ng relasyon sa mga tao ron. Hanggang dahan-dahan nakakabuo siya ng mga lihim na Kristiyano. Kaya nga po ating unawain, determine tonight, are you a mouth, a hand, or a feet, or a foot?
At pag natuklasan mo, saang lugar ka? Noong 1995, inalok ako sa Vancouver. Dahil ako ay pumunta roon, at ang sabi ng mga Pilipino roon, Pastor, dito ka na sa Canada. I-claim namin ikaw dahil napakarami naming Pilipino dito. Sabi ko, kabayan, mas marami sa Pilipinas. Dahil tinawag ako sa Pilipinas. So I remained true to my assignment and location. Kaya hindi ako nahihirapan dahil ako'y nasa tamang lugar at nasa tamang gawain. Kaya uulitin ko ang hamon ko sa inyo, discover your assignment. Ikaw po ba ay bibig? Ikaw po ba ay paa? O ikaw po ba ay kamay? At lahat ng may tawag sa negosyo, starting September, magkakaroon po tayo ng Businessman Fellowship dito po every Sunday. At kayo ay papayuhan ko ng spiritual mga steps kung paano kayo magiging multimilyonaryo. Gusto ninyo yun? Mangyayari po yan. Amen? So, you have to discover. And not at once, dahil ito po'y matutuklasan mo. Nung matuklasan ko ang calling ko, nung ako ay magka-5 pistola ng almoranas dahil sa pagkalasenggo ko. Nung ang aking lungs ay halos mawasak dahil sa sobra, dahil gumun-gumun po ako sa barkada at sa alak. At ako hindi basta sa alak lang, kung may marihuana, sasabayan ko yun, susundutin ko yun, tawag doon, susundutin mo. At kamuntik na po ako. Mabuti na lang at ang Diyos ay mabuti at mabait ang aking asawa. Inunawa niya ako. At doon po nakarecover ako. At mula noon, November 1979, natuklasan ko. Noong November, ang natuklasan ko ako ay paa. Dahil ako ay kung saan-saan dinadala ng Panginoon sa iba't ibang panig ng Metro Manila at mga katabing mga lalawigan. Pero lumampas yun at natuklasan ko na ako pala at the same time ay kamay. Dahil nagsasideline ako at natutustusan yung ministeryo. Pero nagtapos din yun at natuklasan ko finally, ako pala ay bibig. At nagpatuloy ako na bibig. At hanggang ngayon, kahit sa pagtulog, pagkagising sa umaga, ang hanap ko na ay mangaral. Dahil natuklasan ko finally that my major call is to preach and to teach. For you tonight, discover which of the three were you called. Saka na muna yung lokasyon. Tuklasin mo muna yung pagkatawag sa'yo. And I believe na ikaw ay dadalhin ng Diyos. At doon sa pagdadalan sa iyo, hindi ka maghihirap. God will provide for the completion of that assignment. Hindi mo po problemahin ang sasakyan, hindi mo po problemahin ang provision, because you are right in place doon sa pagkatawag at assignment mo. Kaya kung ikay negosyante, bibigyan ka ng Diyos ng bright ideas para hindi ka makikipagkompetensya. Huwag kang gagaya. Tuklasin mo ang ibig ng Diyos at ikaw ay magiging number 1. Pag ginaya ka, meron kang gagawing panibago. At pag ginaya ka uli, may gagawin ka uling panibago, hindi ka madadaig. Why? Because you always follow the direction of God. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, ngayong gabi, what you love to do, reveal your part. You cannot be what you are not, but you can become what you are not. Hindi ka po pwedeng magi kung hindi ikaw yun. Pero magigi ka po na hindi ikaw, magigi ka pong ikaw. So from nothingness to greatness. Out of nothing, God will make you great. Pero yan po ay pagpapasyahan natin.
At sasabihin natin ngayong gabi, "Here I am, Lord. Do your plan to me, through me, for your greater glory." In closing, and this is a challenge, pray and declare who you are based on God's revelation for you today. So, pray and then declare who you are. Pag natuklasan mo na po kung ano ang assignment mo, pray and declare based on the revelation that you receive from this message today. Which of the three? Madadama mo po yun. At pag inibig mo ang alinman doon sa tatlo, I am sure that you will be successful and satisfied and content. Manalangin po tayo. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, salamat po sa kaganapan ng kapahayagan ng iyong salita. At mangyari ito sa mga kapatid na iyong anak at kaming lahat ay maging maunlad sa iyong paghahari. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. God bless you po. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa